common, parang pare-pareho, commonality. So, what we are going to disclose today is commonality and community. We are community. And yung sa ating paligid, the group of people na kung saan nagkakasama-sama is community. Even the barangay is community. Yung ating uh, homeowners association is community. Yung ating samahan bilang magkakaibigan is a community. So, at ang katotohanan po, kapag sinabing community, it comprised of different people, different character, different understanding, different views, perspective. Iba't iba, di ba? Dito lang tayo, kukunti tayo dito. Pero tayo po, may iba't iba tayong may iba't iba tayong, ibig sabihin yung ating pananaw sa buhay, iba't iba. Yung ating prinsipyo may pagkakaiba, yung ating upbringing may pagkakaiba, yung gusto nating mangyari may pagkakaiba. Pero we are going to discuss and disclose this topic about commonality in community. Ang ibig sabihin po, dito pala makikita natin na kahit meron tayong differences, may pagkakaiba-iba tayo, pwede tayong merong pagkakapare-pareho. Ang pinag-usapan po natin this month is moving forward in unity. Pag ang inungkat natin as we disclose our team, as we walk through our team this month, moving forward in unity, pag ang lagi nating uungkatin yung pagkakaiba-iba natin, hindi tayo makakalakad na nagkakaisa. Pero we are going to focus on our commonality. Unity is possible in our community. Ibig sabihin, this message is a challenge for us to look and search and seek for our commonality para tayo po ay magkaisa. Because if we fail to find our commonality, it is very hard for us to walk and to move forward as united. Kinakailangan hanapin saan tayo nagkakaisa. So, well, pag tinanong ko kayo, talking about our mission and vision, this is our mission and vision. Dapat nagkakaisa po tayo doon. Because that vision, we believe, it is given by God. Pag tinanong ko po kayo about the Lordship of Jesus Christ, dapat nagkakaisa po tayo doon. Yung pagkapanginoon Hesus Kristo, nagkakaisa tayo doon. Kapag tinanong ko sa inyo yung Great Commission of go and making disciples of all nations, dapat nagkakaisa po tayo. There is no such other Great Commission being mentioned in the Bible other than the Great Commission mentioned by Christ. Diba? Wala pong iba. Okay? Walang iba. Pag sinabi pong worship, pagsamba sa Panginoon, dapat meron po tayong commonality. Sabi ni Brother Ruben, sabi niya, Kuya Ruben, ang start ng rehearsal sa worship is 9. And it is a rehearsal of worship to God. Dapat meron tayong commonality doon. Tama po ba, Kuya Ruben? Na, si Ate Luz, dapat talagang pipilitin mo na worshiping tayo. Dapat alas 9 nasa church na tayo dahil doon tayo dapat magkaisa because we believe that worship is for God. Naniniwala tayo na pagsambay para sa Diyos. Sino po yung naniniwala ang pagsambay para sa Diyos? So therefore, if we believe that worship is for God, amen, worship is for God, gagawin natin the best natin to prepare ourselves for worship. Tama? That is our commonality. No? Pag ang iniisip natin ang worship is performance lang yan, hindi talaga tayo magkakaisa kasi yung iba sa atin naniniwala it is for God. Ito'y para sa Diyos. And yung iba, ang prinsipyo, hindi, ginagawa ko naman yung kaya kong gawin, yung hindi ko kaya, wag na lang. Pero kapag inisip natin that worship is for God, it is our common denominator, it is our commonality, and through that principle that worship is for God, we'll be having commonality in our community. Magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa ating komunidad. Amen? Glory to God. Sabi po, what is commonality? Sabi po dito, tinignan ko sa dictionary. This is the meaning given by the dictionary. It is the fact, sharing interest, experiences, or other characteristic with someone or something. Matter of fact, sharing interest, yung ano yung ating interest. As a church,
as a church, as people of God, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, ano yung interest natin? And let's find out ano yung ating interest. And let's see that yung paglilingkod natin sa Panginoon, common ba tayo? Meron bang commonality? Yung desire ko to serve God, yung desire ko to worship God, yung desire ko to join in propagating the gospel. Tingnan nga natin kung magkakapareho tayo. Kung hindi po, let us go to the Word of God and let us align our perspective and principle about that thing for us to have commonality in our community. Kasi ito yung pananaw ko dyan eh. Ito yung pananaw ko dyan. Pag sinabing worship, ito yung pananaw ko dyan. Yung isa naman, sabi, pag sinabing worship, ito yung pananaw ko dyan. Pag sinabing Great Commission, ito yung pananaw ko yan. Sabi ng isa, ito naman yung sa akin. Balik po tayo sa salita ng Diyos and let's find out yung bang ating mga kanya-kanyang pananaw ay nagkakaisa. At kung hindi, let us align. It is a challenge for us to align our principle or view about such important things upang magkaroon tayo ng commonality. Kasi isa lang po yung sinasabi ng salita ng Diyos about worship. Isa lang yung sinasabi ng salita ng Diyos about Great Commission. Isa lang yung sinasabi ng salita ng Diyos about ministry. So although tayo, because of our own understanding and upbringing, may iba-iba tayong interpretasyon. And for us to be united and to have something in common on that important principle, we will always go back to the Word of God because yung prinsipyo po at katotohanan mula sa Diyos ang laging magbabind sa atin bilang mga anak ng Diyos. Yung laging magtatali sa atin upang magkaisa bilang mga anak ng Diyos. Sabi po, it is the fact of sharing interests, experiences, or characteristic with someone or something. Okay? Yung sharing of interest. No? Yung ating interest. So, let us establish our interest of yung ating pong pagtingin sa paglilingkod sa Panginoon. And yung ating prinsipyo na yon ay ating panghawakan kung ito naka-align sa salita. Let's share it with one another and let them be convinced na kung ano yung interest natin sa paglilingkod sa Diyos ay maging interest din nila. Kung ano yung ating naisin sa paglilingkod sa Diyos ay maging naisin din nila. Kung ano yung ating ginagawa sa paglilingkod sa Diyos ay gagawin din nila. Okay? And at the same time, yung ating pong experiences, yung ating karanasan. Okay? Yung karanasan natin. So, iba't iba yung karanasan natin sa ating buhay. Merong mabigat na karanasan, meron pong masarap na karanasan. Pero, tingnan po natin yung ating experiences as we're serving God. Paano ang Diyos nag-intervene doon sa bawat sitwasyon ng buhay natin? Paano natin naranasan yung divine intervention of God in every situation in our lives? And let's share it with one another. Na ito, kahit dumaan ako sa mahirap na sitwasyon ng buhay, naranasan ko yung pagtulong ng Panginoon, and those that are listening doon sa ating testimony of how we experience God will be convinced at sila din magnanais na yung naranasan natin ay maranasan din nila. Glory to God. So, makikita po natin doon sa ating pong binasang teksto in Acts chapter 2, in verse 42 and 43, sabi po doon, all the believers were together and have everything in common. Sabi doon, ang lahat ng mga mananampalataya ay nagsasama-sama. And kadugtong po doon, and have everything in common. Yung isa pong susi dito na nakita ko na napakahalaga as yung kanilang palagi ang pagsasama-sama. No? Sabi doon, all the believers were together. Okay? So, mahirap po na magkaroon tayo ng common interest, common objectives. Magkaroon ng commonality kung yung frequency of our fellowship ay madalang. So dito, ang susi po doon sa early church, kasi ang pinag-usapan po dito sa Acts chapter 2 is the early church.
is yung pong kanilang palagi ang pagsasama-sama. Dahil lagi sila nagsasama-sama sa fellowship, lagi silang nagsasama-sama sa pagsamba, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, lagi silang nagsasama-sama sa ministry. Ang naging resulta po noon, sabi dito, and they have everything in what? In common. Yung pala yung resulta, no? Kaya pag binalikan natin yung Hebrews chapter 10, verse 25, sabi doon, ano po sabi doon sa Hebrews 10:25? Huwag ninyong kaliligtaan ang mga pagtitipong kaya ng ginagawa ng karamihan, kundi sa halip pag-igtingin at pag-ibayuhin ninyo ang pagsasagawa nito, lalo na nakikita natin ang araw ng Panginoon ay nalalapit na. It is a good reminder for all of us. Inisip natin, bakit ganun yung paalaala? Meron namang virtual ngayon. Meron naman Zoom ngayon. No? Meron namang virtual ngayon. Pero, ang sabi pa rin ng Biblia, magsama-sama because when we are together, katulad po ng early church, it develops yung pong commonality in us. Yan. Every 20, ilang minutes mo kinakat? 5. Kasi nawawalan siya ng sound pag sumusobra. Okay, tuloy po tayo. All believers were together and have everything in common. Sabi po, in this world of differences, in a world where differences often divide us, sabi po, doon po sa panahon, tinutukoy po doon sa early church, yung pong pananaw at takbo ng sanlibutan, kahit nung panahon nila, yung prinsipyo ng pagkakaiba-iba ng mga tao sa sanlibutan, ang siyang nagpapahiwalay, ang siyang nagwawasak ng maraming komunidad. But, sabi dito, the early church show us that commonality is the foundation of a strong community. No? So, doon sa early church, meron din po mga differences, yung community around them, mga tao, nag-aaway-away, no? Nagkakanya-kanya, nagkakabahabahagi sometimes because of politics or whatever. Pero ang iglesia po nung panahong yun ay nagpakita ng katatagan at kaibahan na sa kabila ng pagkakabahagi sa prinsipyo at pananaw ng maraming tao sa kanilang kapaligiran, ang iglesia o ang mananampalataya ng panahong yun ay nagkakaisa. No? Nagkakaisa. No? At sila'y naniniwala that commonality, yung commonality is the strong foundation of us, is the foundation of a strong community. That is why hindi nila hinayaan. Kung titignan natin Acts chapter 2, sabi doon, araw-araw sila ay nagkakatipon sa bahay-bahay ng mga kapatiran at nagpipirasi-piraso ng tinapay. Sila ay sumasamba na nanalangin araw-araw. Yun po yung naging susi nila. And it develops commonality in them. And because they develop community, kahit po may persecution, may trials yung early church ng panahong yon, nananatili silang malakas dahil sa na-develop na commonality. Now, tingnan po natin as important point, tingnan po natin the importance of shared values. Yung kahalagahan ng shared values o yung ating mga pinahahalagahan. So, dito sa atin as a church, dapat alam natin, ano yung values natin sa church? What is our vision and mission? What is our core values? Ano yung pinahalaga natin? Let's say, the Lordship of Jesus Christ. No? The excellent Christian lifestyle. No? And advancing God's kingdom. Discipling the next generation. Yun yung mga important values sa ating pinahahalagahan. Lordship of Jesus Christ. No? Kinakailangan alam natin yun. Ano yung pinahahalagahan ng church na ito? This church, TFI Fairview or TFI as a whole, they valued the Lordship of Jesus Christ. Dito, walang ibang Panginoon, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. And if you want to become a true part
of this church, you need to uphold and embrace that value. Amen? Na ang ating Panginoon dito si Jesus, pag hindi mo Panginoon si Jesus dito, hindi ka tanggap dito. Tama? Pag hindi si Jesus yung Panginoon mo dito sa church, hindi ka tanggap dito. Although you are welcome, pero doon sa ating values, mahirap kang maka-jive in, mahirap kang maka-join because our values is we value the Lordship of Jesus Christ here. Another one is excellent Christian lifestyle. Pinapahalagahan po natin yung excellent Christian lifestyle. And what is that excellent Christian lifestyle? Ito po yung klase ng buhay Kristiyano na naka-align sa salita ng Diyos. And if you are not striving to align your life according to the Word of God, ang hirap nating i-take yung TFI as our own community because we value the excellent Christian lifestyle. Pinapahalagan po natin yung pong mataas na uri ng Kristiyanong pamumuhay. And for us to have that excellent Christian lifestyle, we have to align our life according to the Word of God. Glory to God. Hallelujah. What is next? Advancing God's kingdom. Binavalue po natin yung Great Commission in our church. Sabi natin, hindi na. Attend na lang ako pag gusto ko. We have to uphold and we have to embrace that values that in TFI, we value the Great Commission, advancing God's kingdom. And that's next, discipling the next generation. Ibig sabihin, pinapahalagahan po natin yung process na kung ano yung nalaman natin mula sa Diyos, kung ano yung natutunan natin mula sa Diyos, dapat nating ipinapasa sa iba, itinuturo sa iba. Amen? Amen. Kung natuto tayong manalangin, sumamba ng totoong pagsamba, let this be our desire, that our knowledge, yung natutunan natin, kung paano maglingkod, paano sumamba, paano manalangin, ay maituro din natin sa iba. Pinapahalagan po natin yon, discipling the next generation. Importance of shared values. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 2, sabi po ni Apostle Pablo to the Church of Philippi, make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in the spirit and one in of one mind. Sabi ni Pablo sa taga-Pilipos, so hayaan yung magalak ako na kayo bilang mananampalataya ay nagkakaisa sa diwa, nagkakaisa sa inyong pag-ibig, at kakaisa sa inyong espiritu, at nagkakaisa sa inyong kaisipan. Sabi ni Pablo, kagalakan ko yon. Kasi Apostle Pablo in behalf of the Lord Jesus Christ. So sa tingin ninyo, kung nagagalak si Pablo, kung na nakikita ang church ay nagkakaisa, they have one in mind, they have one in spirit, they have one in love, they have one in one mind. Nagagalak si Apostol Pablo. Kung mangyari sa church yun, palagay ba ninyo hindi rin magagalak? Lalong higit na nagagalak ang ating Panginoon. If we are living in one mind, one spirit, one love, and in one mind. Sabi po, when we share common values and purposes, we create a sense of unity and direction. Sabi po dito, when we share common values and purposes, we create a sense of unity and direction. Yung pala, pag binabahagi natin yung ating pong shared values, shared purposes, sabi doon, hallelujah, ito daw po ay lumilikha sa atin ng sense of unity, ng pagkakaisa, and ng direction. Just like, what are we going now? We're preparing for the 35th anniversary of our church. Kung inilalagay natin yung ating sarili na kabahagi ng church, there must be an enormous excitement in your heart sapagkat alam mo na darating yung significant day of TFI Preview. Kabahagi ako doon. At dahil kabahagi ako doon, gagawin ko yung anong pwede kong gawin to make it happen.
to bring it to reality. Kabahagi ako doon. Na-excite tayo. And sabi doon, it creates sense of unity in direction. Nagkakaisa. And kakaisa. Ay doon sa kanta natin kanina sa Tia Piper View, yung mga pagsubok, no? Siyang naging dahilan upang tayo'y maghawak kamay at sumulong na nagkakaisa. Amen? So, yung pagsubok po yun, ginagamit ng Panginoon for us to hold our hands together. Maghawak kamay tayo, may pagsubok, may kahirapan, maghawak kamay tayo, magkaisa tayo at sumulong na nagkakaisa. Sometimes, God allows difficult situation to come into our life for us to be united and to keep moving forward kahit mahirap. Amen? So, pagka merong shared sa dito, common values and purposes, it creates sense of unity and direction. Okay. The importance of shared experiences. Sabi po doon sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. And po dito, let us consider how we may spar with one another and toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more that you see the day is approaching. So, inulit na naman po, shared experiences. No? Shared experiences. Doon sa fellowship po, doon tayo nagkakaroon ng pagbabahaginan. In our experiences, it brings strength sa bawat isa. Halimbawa po yung iba sa atin, dumaan sa pagsubok, or yung iba sa atin, merong answered prayer. Yung iba sa atin may blessing. Yung iba sa atin gumaling sa karamdaman. Yung iba sa atin may himalang naranasan. Kapag naibabahagi natin yun doon sa ating fellowship, it creates strength sa bawat isa. Amen? And it's the purpose of fellowship, of meeting together. Na ang pag-uusapan natin, ano yung karanasan natin sa Panginoon? Ano yung magandang ginawa ng Panginoon sa buhay natin? No? Huwag natin pag-usapan yung pangit sa buhay ng iba na hindi natin kasama. Sometimes it creates discouragement. Pero pag-uusapan natin yung kung paano tayo tinulungan ng Diyos, paano tayo pinalakas, paano tayo pinatatag, paano tayo pinagpala, kung paano may pagsubok tayo pinagtagumpay ng Panginoon, it creates strength. So, magkakaroon ng kalakasan na kung may makarinig ng ating mga karanasan, patutuon ng karanasan sa Panginoon, yung nakarinig na kapatid natin na dumadaan din sa ganung pagsusubok or ibang mga sitwasyon, pero may kabigatan, lalakas sila at magkakaroon ng hamon na magtiwala sa Diyos para magtagumpay. Glory to God. Shared experience, sabi po dito, both joyful and challenging, create bonds and deepen relationship within the community. Ano? Create bonds. Naalala ko po nung kinreate natin, kinompose ko po yung kanta natin na Tia Piper. It was the time that, no, of course, we are grateful that God used yung then MMP, alam ni Ate Chris, kuya, ano yan, na for a while, hinaus nila tayo sa building na yan. But that was for a period of 3 years, and after 3 years, they issued a notice to us that the pastor or Tia Piper View, you need to vacate the place because gagamitin na namin. At sa ganitong panahon, a period of 2 weeks, or less than a month, yung binigay na palugit sa amin. Gulong-gulo ako nung because that time, the church is growing. Ang daming mga kabataan, ang daming mga nanay, meron kaming 4 na life group dito. Yung Team Masaya, Team Matatag, Team Malakas, di ba? Growing siya lahat dito sa lugar na to, no time na yun. Sabi ko, tapos biglang may ganito. So, umiiyak kami yun, lahat, no, nakakita niya na hindi lang ako yung nakakita ng mahirap sa sitwasyon. Because everybody in the church saw the difficult situation. No? Nung panahon yun, hindi lang ako yung nakita ang hirap nitong sitwasyon, kundi bawat isa umiiyak na anong mangyayari. And that time that we created the song, Tia Piper View. Kahit may pagsubok, magpapatuloy tayo.
It was October 20, 2008. October 2008, last Sunday. Pagkatapos sa aming umalis dyan, yung last Sunday of October 2008, doon kami nag-worship sa Circle, Quezon City Circle. Ang Diyos po ay mabuti. Nakita ninyo, yung mahirap na sitwasyon, kaya sabi dito, kahit yung masaya or challenging situation, kapag binabahagi natin ito, it creates, sabi dito, it deepens, it creates bonds and deepen relationship within a community. Ito yung nagpapatibay ng pagsasama-sama, ng samahan, at ito yung nagpapalalim ng koneksyon ng bawat isa in the community. Yeah, in the community, dapat all of us are ready to face all the situations. Even it is joyful or even it's a challenging situation. Sa community kasi, pinaka-common is masarap lang magsama-sama pagka masaya. Pagka hindi na, kanya-kanya na. Pero ang sabi po dito, yung dalawang sitwasyon yon, masaya or challenging, are parihong ginagamit na instrumento para mapalalim at mapalakas ang ugnayan natin bilang bahagi ng isang komunidad. Amen. Hindi laging masaya. Hindi laging blessing. Hindi laging overflowing. Dumadaan din doon sa emptiness. Dumadaan din doon sa wala. Dumadaan din doon sa minsan may sakit, may malungkot. Pero pag doon sa lahat ng sitwasyon, yung sama-sama tayo, doon po tumitibay, lumalalim yung ugnayan natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Sino pong gustong kasama pagka masaya? Sino yung kasama gustong sumama kapag malungkot? Sino yung gustong sumama pagka puno ng maraming blessing? Amen. Sino yung gustong magpatuloy kahit walang blessing? Di ba? Yun po yung sabi dito na in all situations, even it's joyful or challenging, let us keep on because it creates strong bond and deeper relationship. Last point, embracing diversity in community. Embracing the diversity in community. Ganito po yun. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4 and 6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Okay. Embracing diversity in community. In community, yes, pero usapan po natin pagkakaisa. Yung unity, yung commonality. But let us also tingnan natin that in a community, meron talaga tayong differences. So, ang sinasabi po dito sa ating lesson is, yes, we have our differences. Iba-iba yung ating estado sa buhay. Yung estado ng pananalapi natin, yung estado ng ating educational attainment or background, iba-iba yon. Yung ating mga prinsipyo sa buhay, yung gusto nating marating ay iba-iba. Okay? Yung ating kulay, iba-iba. Pero, sabi doon, let us embrace that diversity, yung pagkakaiba-iba natin. No? Huwag na, ang gusto pong sabihin dito, yes, meron tayong pagkaiba-iba. Pero, let us learn how to embrace our differences as a community. Kasi, kahit anong gawin natin, yung pagkakaiba-iba natin, hindi natin pwedeng, doon sa mga ibang bagay, hindi natin pwedeng pagkaisahin. Bawa, yung pangalan natin. Yung pangalan mo na talaga yan. Hindi tayo pwedeng lahat maging angel dito. Yeah. Halimbawa, yung ating gusto, no? Sa buhay, yung pangarap natin, hindi natin pwedeng pagkaiba-ibahin yun. And sabi dito, let us embrace the diversity. Pero, yung pagkakaiba-iba na yon ay hindi dapat maging daan para tayo magkahiwa-hiwalay. Halimbawa po, sa preparation ng isang event, naghahanda ng pagkain.
Sabi nung iba, gusto namin adobo yung ulam. Yung iba, sabi nung iba, sa amin gulay lang. Kasi yun lang kinakain namin. Paano natin siya ngayon re-resolve pa yun? So sabi dito, may iba-iba tayong mga kaloob, pero lagi nating tandaan, isa lamang yung Espiritu ng Diyos na nagkakaloob ng mga kaloob na yan. May iba-iba tayong uri ng paglilingkod, pero lagi nating tandaan, ang Panginoon, isang Panginoon lang yung nagbibigay ng kaparaanan kung paano tayo maglingkod. May iba-iba tayong uri ng talento, lagi nating tatandaan na iisang Diyos lang ang nagbibigay dito sa atin. There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, it is the same God at work. It is the same God at work. Ang maganda po dito, yung mga talento or kaloob na meron tayo, ay pagsamasamahin natin for the glory of God. Halimbawa, magaling ako sa ganito, ikaw naman magaling sa ganyan. Pagsamahan natin. And let's have our commonality. Na yung kagalingan mo plus kagalingan mo plus kagalingan, pag pinagsama natin is a commonality. Paano siya magiging commonality? Pag gagamitin natin for the glory of God. Amen? Pag gagamitin natin for the glory of God. Yung talento mo na meron ka plus talento ko na meron ako, pag pinagsama natin for the glory of God, there is commonality. Kasi magkakaroon tayo ng isang common objective in God. Gagamitin natin ito for the glory of God. Pero pag ginamit natin for our own interest or other things, mahirap tayo magkaisa. Hindi mali na gamitin mo ito, yung talento mo sa, halimbawa, magaling kang mag-drive. Hindi mali na gamitin mo yung for other purposes. Kasi pwede naman. Pero pag panininigan mong doon mo lang siya gagamitin, habang buhay, yung talento mo, yun doon tayo nagkakaisa. Nagsiseparate. Pero pag yung skills mo at skills ko or skills niya pinagsama natin to create a commonality. And for us to create that commonality, let us use your skills, talents, or gifts in glorifying God. Doon nagsisimula yung commonality. Ayan. Glory to God. Sabi dito, diversity within a community begins unique perspective, gifts, and experiences that enrich and strengthen the community. Kasi ito yung po yung common, no? Pagka sa isang komunidad, kaya nagkakaroon ng division, is that pagka in-observe natin how the community works, how the community moves, minsan pagka may alam tayo, ayaw nating ibahagi. Sabihin natin, hayaan mo sila. Ako, mas marunong ako, pero hayaan mo sila. Yung po doon nagkakaroon ng diferensya. Ako mas magaling pero yun yung gusto nila, hayaan mo sila. Hindi po ba pwede na yung kagalingan na meron ka, pag may nakita kang kulang, ibahagi natin para makumpleto. Kasi yung purpose ng Panginoon, in the illustration of Corinthians chapter 12 is that, no? Iba't iba tayo ng kaloob. Pero para ma-perfect yung pagkilos ng katawan, yung kaloob na yung maliit na kaloob, malaking kaloob, magandang kaloob, hindi masyado magandang kaloob, pinagsama-sama, gaganda yung function ng buong katawan or ng buong community. Amen? Glory to God. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there a male or female, for you are all one in Christ. And through this, we will overcome diversity or division in our community. Therefore, in Christ, our commonality transcends even the deepest division, creating a community where all are valued and equal. Sa pamamagitan ni Jesus, yung ating pagkakapare-pareho, our commonality, sabi doon, it transcends even the deepest division. Okay? Yes, division is present. But let's take a look in our commonality. Saan tayo nagkakaisa? Glorifying God, worshiping God, serving God, ministering God. No, palakasin natin yon
At sabi dito, it transcend, no? Upang sakupin natin, upang talunin natin kahit yung malalim na pagkakahiwa-hiwalay or division. No? So, meaning to say, sa atin bilang community of believers, let us always clear in our mind na lagi natin dapat itinataas, ina-uphold, ay walang iba kundi ang kalwalhatian ng Diyos. Alam natin na dito sa bansa natin, common division, cause of division now is politics. So, we as Christians, let us not talk about politics in the church because iba-iba tayo ng pinaniniwalaan sa politika. Pero pag yun lagi natin pinag-usapan dito sa church, hindi magtatagal, maghihiwa-hiwalay tayo. Pero let us talk about God. How can we give glory to our God? Paano natin malulhati ang Panginoon sa buhay natin? Glory to God. Puro last na lang to. Practicing communality and community. Paano daw natin isasabuhay yung communality and community? Number 1, ito na po yung huli natin na dito sa last point. Number 1, intentional shared life. Intentional shared life. Alam po ninyo yung sikreto noong early church, why they became vibrant? Ito po yun. Intentional shared life. Ano pong ginawa ng mga early church? Wala tayong pagdadausan ng pagsamba ngayon. My house, our home is open. And let us gather there in my home and let us worship God. Sabi doon, sa Acts chapter 2, yung mga believers naglilipat-lipat sila. At yung kinakain ng bawat isa, nagsimula sila sa kainan eh. Halimbawa tayo po, may baon dito. Yun po yung gusto natin ma-develop na kultura. May baon tayo. Sabi ko, magbaon tayo. Pero hindi ko sinasabi na ito dapat yung baon natin, kanin at adobo. Nasa inyo pong desisyon yon kung ano yung gusto nyo dalhin dito. Pero pagdating dito, diba, wala magsasabi na, bakit tangkong lang yung dinala mo? Diba? Pagsamasamahin po natin to develop commonality. Tama? Tama po? Pagsamasamahin po natin, it's regardless, kangkong ba yan or baboy ba yan. Pag sama-sama po natin dito, and our intention is to develop commonality in us, yun, doon po siya nag-uumpisa. Sabi dito, intentional shared life. No? Intentional shared life. So bakit tayo nagbabaon ng pagkain? Para may kainin tayo dito at pagdating dito, makapag-share din. Or bakit natin ginagawa ito? Ginagawa natin for our sa ating sarili and at the same time, makapagbahagi para sa iba. So, sabi dito, kinakailangan intentional yung pagbabahagi natin. Intentional shared life. No? Intentional shared life. So, ano yung pwede nating itulong? Itulong po natin. No? Huwag natin gawing sikreto. Sometimes, pagka marami tayong alam, minsan na naging pananaw natin, bahala na sila kasi marunong naman sila. Pero may alam akong mas higit na maganda, pero bahala na sila. Pag ganun po, ibahagi natin because it must be intentional. Communality requires intentional effort to share life together, including resources, time, and talent. Ito po yung na-develop sa early church. Because they develop commonality in their community. Alam po ba nangyari? Pag binasa natin Acts chapter 2, ginagawa nila to sustain yung needs ng fellowship kahit yung mga sarili nilang ari-ari, binibento nila para masuportahan yung pangangailangan ng isa't isa. Hindi po natin gagawin dito yun. Na-ibenta natin yung ating mga sarili-sarili dalhin dito para tayo may pagsalo-sala. Hindi po. Pero gusto nating tingnan yung ginawa ng early church in developing their commonality because they develop strong commonality in their community. Dumating dun sa punto na kapag wala sila, they need to sell their belongings to sustain the needs, hindi lamang po nila, kundi everyone in their community. Glory to God. Hallelujah. Sabi dun, it must be intentional and it requires intentional effort to share life together.
Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgave you. Commonality in community also requires commitment to forgiveness and reconciliation, recognizing that conflicts will arise but can be overcome. Ito na po yun. So, sabi daw po, yung commonality and community also requires commitment to forgiveness and reconciliation. So, may pagkakataon na na-open tayo or nasasaktan tayo. At minsan tayong nakakasakit. Pero ito po yung maganda. Sa isang komunidad na mayroong commonality, bawat isa ay bukas sa pagpapatawad. Bawat isa ay bukas sa reconciliation o pagkakasundo. Sapagkat alam natin of having commonality and community, alam natin na pwede tayo magkamali. Pwede tayo maging instrumento para ang mga tao sa paligid natin ma-offend. Pero ang maganda dito, lahat tayo, kung tayo man yung na-offend or tayo nakagawa ng offense, open tayo for forgiveness and reconciliation. Dahil alam natin na hindi naman niya, nagkamali siya pero papatatawarin ko siya. Open tayo for reconciliation. Mahirap ito, di po ba? Pero ito po yun. To develop a strong commonality and community, kinakailangan all of us must be open in the process of forgiveness and reconciliation. Okay? Conclusion as we end. Number one, I have 2 points here in our conclusion. Number one, commonality is the foundation of true community. Sabi dito, commonality is the true foundation of true community. Built in a shared values, experiences, and commitment to one another. Ano daw po ito? Ito daw po ay pundasyon ng isang totoo at matibay na komunidad. Ito'y nakatayo sa ibabaw ng mga binabahaging values o pinahahalagahan, karanasan, at commitment to each other, to one another. Number two, and the last one, a call to action for commonality in community. Let us strive to build community that celebrates our common humanity in diversity, forgiving and reconciling with one another as we journey together. Ito po yung hamon sa atin ngayon as a community of believers. Let us strive to build our community. And that community celebrates in our common humanity and diversity. It celebrates. No, tanggap natin yung pagiging tayo na o pagiging ikaw sa komunidad. Kung ano ka, tanggap ka dito sa komunidad. Sino ka, tanggap ka dito sa komunidad. Our humanity. Even our differences. Yung ating diversity. No, yan yung pananaw mo sa politika. Kabilang ka dito sa komunidad. Pero hindi yung pananaw mo sa politika ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is something that will strengthen our commonality. We do not talk about your political views, your political colors. We will talk about yung mga bagay that develops our commonality. Ano yung bagay na yun? Bagay patungo sa Panginoon. Glory to God. So hamon sa atin, maging bukas tayo upang tanggapin ang isa't isa bilang tao at tanggapin ang isa't isa anuman yung kanyang katayuan, kahinaan, kaibahan sa atin. Dahil naniniwala tayo na kahit iba siya kaysa sa atin, madidevelop yung isang commonality between us na magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. The rest, commonality and community. Kaya kung lahat ay tumayo.